Mapagpalang Diyos, mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay tunay at puso, nagpupuri at nagpasalamat sa gintong pagkataon na ipong ipinagkaloob sa bawat sa amin na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa paglangis mo po. Sana pong bahagi ng bagay pinagpala sa mga buhay na patuom na patuloy po nagdadagdag na ang paniwat pampataya sa iyong kamanghamahang ginawa sa lahat ng iyong mga anak at salamat sa iyong napakadamit na presensya. Handa kami po ay may espiritu mo at kami ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan at minsan pa kami po ay iyong samahan, pagpalain sa pakinig ng iyong banal na salita. Buksan mo po o Diyos ang puso at pagkaunawa ng bawat isa na iyong anak, dati at baguhan, at aming live broadcast viewers sa pangunang panalangin ng aming kinagalang mga evangelista, Will Estrada Almeida, ang propetang iyong ginamit pa sa aming kaligtasan. At sa ganang akin, wala po akong magagawa. So, bakit ako po ay yung gamiting maging daloy ang pagpapalang espiritual sa pamagitan ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming dalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawa ni Bansalta, distraction sa aming kalagitang cast-out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakataas, pagpuri, pagdulwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating Diyos na ating tagapagligtas. At double honor, respect sa ating magulang sa Panginoon at ang pinagpalang turo na di natin malimutan na ating ginagalang evangelista, Will Estrada Almeida at ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida at pagbati o paggalang sa lahat po ng mga mahal na anak na ating ginagalang mga evangelista, manugang at po, at sa lahat na aking co-preacher, magandang pinagpalang hapon sa lahat po na aking makapatid sa mga Panginoon, datihat, baguhan, ating live broadcast viewer, magandang pinagpalang hapon po. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Yamang tayo may mahal ay nakalampas sa 2024 at 2025 na ngayon. At ating nakita sa araw-araw natin pamumuhay, kailanman hindi tayo iniwan o pinabayaan ng mahal na Panginoon. Sa pagsubok, sa pagtutuwid, sa paglilinis o sa karamdaman, ating na-overcome o napagtagumpayan dahil kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang bawat sa atin ay hindi dapat magpapabaya o manghihimagot. Bagkus, lalo tayong magsikap na tayo po ay maging matapat at totoo na gagawin natin ang kalooban ng mga Panginoon sapagkat nakikita ng mahal na Diyos ang ating ginagawa. At sa lahat na ating ginagawa, tayo ang makikinabang dahil tayo ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Aklat po tayo mga mahal ng unang Korinto, 15, 57 at 58. Sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 57 hanggang 58. Darapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord. Malinaw, minamahal, sa unang talata. Lahat ng dumating sa ating buhay, hindi natin kayang lampasan o mapagtagumpayan kung wala ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin ay narapat magpasalamat ng taos puso
sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng bakat, salamat sa Panginoon na siya ang nagbibigay ng pagtatagumpay. Bakit ating nalampasan ang lahat? Na minsan tayo nadadapa ng hihinalupaypay pagdating ng pagsubok o pagtutuwid o paglilinis. Pagdating na tayo ay nadiyan sa kawalan, minsan tayo nadadapa ng hihinalupaypay. Subalit, bakit hanggang ngayon tayo narito? Dahil ang lahat ating nalampasan, dahil ang mahal na Diyos ang nagbibigay ng pagtatagumpay. Dahil hindi natin kaya lahat ang dumadating sa ating buhay araw-araw kung wala ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya malinaw na ang bawat sa atin na tayong tinawag, pinili ay manatili na maglilingkod sa mahal na Panginoon para tayong lahat ay makakalampas sa araw-araw nating pamumuhay na may darating na mga di natin inaasahan. Subalit ang pangako ng pinakamamahal na Panginoon sa lahat na tunay na tinawag, pinilit, hinirang, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya tayo manatili sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon sa 58, huwag tayong titigil o magpapabaya. Kaya ang sabi, huwag kang makilos. Huwag kang titigil sa iyong ginagawa sa kalooban ng Panginoon. Bagos ang sabi, lagi po tayong sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, magpapatuloy, matutuwa, magagalak na tayo naglilingkod at ginagawa ang banal na kalooban ng Panginoon sapagkat ang sabi niya, lagi tayong sumagana. Ibig sabihin, nagmamabilis o nagtutumuling lagi magagawa ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ang lahat ng ating ginagawa ay hindi nawawalang kabuluhan sa paningin ng mahal na Panginoon. Ang ating ginagawa na pananalang pagpupuri, ang ating pagsamba, Miyerkules, Biyernes, Linggo, ang ating pamumuhay na may kabanalan, ang ating pagkakaloob ng ating tithes, love offering, minsan tayo sumusuporta sa ating gawain sa mga project o kursada o anniversary sa pagkakaloob ng pledges. Pero tandaan po natin, itong lahat nakikita ng pinakamamahal na Panginoon. At hindi po nawawalang kabuluhan. Ibig sabihin, sa taktang araw, ikaw ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sa taktang araw, sa iyong ginagawa na pananalangin, pagpapakita ng ilaw sa iyong mga kapwa tao o kapitbahay o iyong mansabuhay, tatawagin din sila ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakikita sa atin ang pagiging tunay na Kristiyano, nakikita sa ating buhay ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon ang nagbago sa ating buhay. Kaya, kung tayo naging matapat at masigasig ng taong 2024, nawa lalo natin ipakita ang tayo po ay masigasig hanggang sa tayo kukunin ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong manghimagot. Huwag tayong magsasawa sa ginagawa natin. Dahil wala pa po tayo sa langit. Tayo magpapatuloy lahat hanggang tanggapin natin ang pangako ng pinakamamahal na Panginoon, buhay na walang hanggan. Kaya lalo tayong magsisikap, mamuhay ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Dahil nakikita ng pinakamamahal na Panginoon ang ating ginagawa na mabuting bagay para tayo po ang makinabang at pagpapalaim. Kaya nga atin tandaan, mga mahal, pag nagpapalit ng taon o lumilipas ang mga araw o panahon, malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Subalit, dahil wala pa nga tayo sa langit, ano po ang tungkulin natin sa ating kapanahunan na 2025 na ngayon? Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka ng iyong panampalataya.
manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito ka tinawag para ikaw ay pagpapalain. Tayong pinagpala at binago, pinagaling ng mga Panginoon, may tungkulin tayo. Ipahayag mo ng mabuting pagpapahayag sa mga saksi, sa mga taong nakakakita, manampalataya o hindi. Ipatotoo mo ang ginawa ng mahal na Panginoon. At kung dumating man ang pagsubok, karamdaman man ang pag-usik, titingnan natin lagi lahat, minamahal, ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Dahil pag hindi natin tiningnan, ay ang pangako ng mahal na Panginoon, tayo po ay pwedeng mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Pero tandaan natin, ito ang nakakatakot na isang bagay. Lalo na tayo matatagal na tinawag ng mga Panginoon at naranasan natin ang pag-ibig, presensya at biyaya ng mga Panginoon. Katatakutan natin, mga mahal, ang mawala ka sa kamay ng Diyos na buhay. Dahil pag nawala ka pa sa Panginoon, walang tutulong sa iyo. Walang magliligtas sa iyo. Yung isang patutong akin na pakinggan sa Candelaria, dahil ako nagmonitor sa Candelaria. Siya, mga mahal, nakakilala 1992. Subalit, siya'y nawala sa mahal na Panginoon. Mahabang panahon. Paminsan-minsan namang makadalo. Pero nung siya'y magkaroon ng sakit, doon niya naalala ang mga Panginoon. At nung siya ay kinig muli ng mga awitin makalangit, unti-unti siya in-recover at pinagaling. Kaya ang sabi niya, Panginoon, ako'y panghawakan mo at ingatan mo ang bawat sa amin, ako ay makapagpatuloy maglingkod sa iyo. At sa awa ng mga Panginoon, ngayon, patuloy pong dumadalo at naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nakakatakot, mga mahal, ang mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Pero pag tayo'y tinawag at pinili, kahit tayo ay nawala ng isang dekada o dalawa, ibabalik at ibabalik ka dahil ikay tunay na pinili, tinirang ng mahal na Panginoon. At marami po ang ganyan. Pero tayong lahat, nadapa o nawala sa paglingkod sa mga Panginoon at nakapagpatuloy, iisa po ang ating gagawin. Dahil wala pa tayo sa langit, makikipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka na yung pampataya. Fight the good faith of faith, mga mahal. Ito ang ating kalagayan. At kung dumating ang mga pagsubok, kahirapan, titingnan mo yung pangako ng Diyos na buhay na walang. At ngayong tayong lahat ay pinanghawakan at nakapanatili, mapaglingkod sa Panginoon, ang ginawang mabuting bagay ng mga Panginoon, ipapahayag mo, ipapatotoo, hahayo ka para sa mga taong nangailangan ng kaligtasan. Aklat po tayo ng unang Timoteo. Sasaulahan do ang mga bersikulo, alam ninyo kung saan na doon yun. 6:12 po tayo. Unang Timoteo. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 12. Makipagbaka ka na mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Kaya huwag po tayong mahihiya na mag-share o magpatotoo sa ating kapitbahay, sa ating mamahal sa buhay. Dahil ang sabi, ipahayag mo ng mabuting pagpapahayag ang ginawang pagpapala sa iyo. Kaya mali na mga kapatid, manangang ka sa buhay na walang na dito ka tinawag para ikaw ay pagpapalain at gagamitin ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo minsan ay nanghinalupaypay ng himagod sa paglingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi ng mga makipagbaka ka ng mabuting pagpagbaka ng pampataya, ibig sabihin, magpapatuloy tayo
maglingkod sa Panginoon. Kaya tayo po'y nagsisikap, magpuri dadalo para huwag mawala ang ating panampalataya. Dahil pag nawala ating panampalataya, hindi ka makakapagpatuloy maglingkod sa Panginoon. Lalo na kung dumating ang problema o pagsubok karamdaman, mag-aalinlangan ka, sasabihin mo, walang Diyos. Bakit ako'y ganito ang kalagayan? Pero tandaan natin, may Diyos na buhay na katuwang tao ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo lamang lahat ay sinusubok. Amen? Kung dumadating ang mga di natin inaasahan, sapagkat nais ng mga Panginoon, sasandig ka at lalapit at magtitiwala sa mga Panginoon para makita mo may Diyos na nagpahir ng buhay sa iyo. Ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, tayo lahat, araw-araw nakipagbaka. Kaya kailangan natin tayo lagi magpuri at manalangin. Minsan tayo nasa bingit ng kamatayan. Lalo na pag tayo ay naglalakbay o nasa kalye. Dahil pwede ka maaksidente. Pero pag tayo lagi nananalangin, nagpupuri, iingatan tayo ng pinakamamahal na Panginoon para tayo makapagpatuloy maglingkod na masaya at maligaya. Kaya nga, tayo lahat, kailanman hindi iniiwanan na ng mahal pa o pinababayaan. Naalala ko, mga kapatid, ng panahong basta ako po ay ni-request na magbabasbas. Ugaling ang nakatayo sa isip ko, tungkulin ko. Baka panahon po yun ay wala pang 2,000. At sa panahon po, mga kapatid, na mag-asawang bato, dahil dati kami nadahil sa dagat, hindi po doon sa kali ngayon na may kalina. Talaga ako po ay natauhan nung napakinggan ko yung patuto ni Badino. Dahil ang sabi niya, kinukwento sa mga kapatiran, nako, nung si Kuya napapunta dito, ay grabe, kadami ng MPA dito. Ay nagulat ako, mga kapatid. Sapagkat nung ako ay mapapunta doon, ang tinanim ko sa aking kaisipan, dito ay sabi nung iba may aswang. Mayroong magdadaw-daw, maglalason. Yun ang nakatayo sa aking isip. Kaya pag ako pupunta doon, pasting. Walang kain. Ako ang magdadala kung kaya kalang ko ako ay magpatid gutom at uhaw. Pero nung ako'y makadating na magkakasal, ay gubatan yung mga kapatid. Basta tanda ko may basketballan lang. Sa nakadating doon sa pinakusadahan sa mag-asawang bato, yun ang tanda ko may basketballan doon. Dahil doon ako nagpaspas. Ay, pero ang sabi, sa dami ng MPA dito, pero naalala ko ang kabutihan ng Diyos. Dahil ako'y bago doon, kilalang ako'y bago doon, pero ako'y hindi iniwat pinabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya naalaala ko, kahit kailan, hindi tayo iniiwat pinababayaan ng mahal na Panginoon. Sapagkat doon, mga kapatid, ay talagang kung hindi iningatan ng mahal na Panginoon si Badino, matagal ng patay. Dahil sa dami ng MPA, nagkaroon doon ng crossfire ang militar. At MPA doon sa kanyang bayaw. Dahil yun ang nag-isang tindahan na pinupuntahan ng mga MPA. Pero tagang nakakita niya, hindi siya iniwat pinabayang mga Panginoon. Siya ay iniligtas sa kamatayan, pati yung kanyang bayaw. Kaya pag ating alalahanin ang kabutihan ng mga Panginoon, hindi dapat tayong manghimagod, maglingkod sa Panginoon. Dahil tayong lahat minsan nasa bingit ng kamatayan. At tagang nung napakinggan ko yung ipinagkukwentuhan ay talagang ako, ay talagang parang tumayo ang balahibo. Kapag sabi ko, kung hindi pala ako iningatan ng mga Panginoon, hindi na ako makakabalik ng buhay. Dahil sa dami ng MPA, ay maari yung kaharap ko nung ako ay nagkakasal, o nung gabi, ay napakadami ng MPA. Pero kahit kailan, hindi tayo iniiwat, pinababayaan ng mga Panginoon. Kaya tayo po lahat ay magsisikap, maglingkod sa pinakamamahal Diyos. Kaya tayo po ay makipagbaka ng mabuting pakipagbaka ng pampataya. Bakit po? Wala pa po tayo sa langit. Amen po ba, may mahal?
Pero sa tunay na mga anak ng Diyos, na mga Espiritu ng Diyos, lupa man ay langit na rin. Dahil hindi tayo iniiwat pinabayang mga Panginoon, naramdaman natin, kasama natin mga Panginoon, naramdaman natin ang presensya ng mga Panginoon. Subalit dahil wala pa tayo sa langit, mayroon po tayong dapat isagawa sa araw-araw nating pamumuhay. Ang sabi po ng Pedro, labanan natin ang natitira nating kahinaan, ang pita ng laman. Dahil ang ating kaluluwa ay nakipaglaban sa pita ng laman. Kaya kailangan tayo nag-overnight. Dadalo ng overnight prayer. Dahil mahina ang laman, ang nais ng Espiritu magpuyat para malabanan mo ang pita ng laman. Amen? Aklat po tayo ng unang Pedro muna. Unang Pedro muna natin babasahin. 2:11 bago yung Filipos 3:20. Dito po sa unang sulat ng Apostol Pedro dito po sa 2, ang talata po ay 11, mga minamahal, ipinamamanhikot sa inyong tulad sa mga nangiibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Amen. Filipos po tayo. Para inyo pong maunawaan. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Lahat po magsabing Amen. Wala pa po tayo may amal sa langit, malinaw po. Pero ang kalagayan po natin, tayong lahat na tinawag, pinili, tinirang at bautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang kalagayan natin, tayo po ay manlalakbay o taga-ibang bayan dahil ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Amen? Ibig sabihin, hindi po tayo taga rito. Temporary ang ating bahay, ang ating ginagawa dito dahil ang tunay nating bahay ay sa langit. Kaya habang tayo po'y narito, naghihintay sa pagbalik ng mga Panginoon, malinaw po ang sabi ng Pedro. Ang sabi po, mga kapatid, mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyo, tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo ay magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa inyong kaluluwa. Tayo po lahat ang tulungan natin ating sarili. Di ba ang gusto ng laman? Huwag mag-overnight. Masarap ang tumulong. Amen? Lalo't malamig-lamig pa ngayon. Pero ang nais ng mga Panginoon, magpuyat ka sa pananalangin. Dahil mahina ang laman. Pero ang nais ng Espiritu, tayo po ay magpuyat para malabanan natin ang gusto ng ating laman. Amen? O anong gusto ng ating katawan? Minsan, huwag magpuri. Huwag manalangin. Pero yung dalawang yon, ang pinakamahalagang gagawin dapat ng manampalataya, ang mananalangin palagi sa mahal na Panginoon. Para sabihin mo ang kalagayan mo at kailangan mo para ibigay ng mahal na Panginoon. Ang pagpupuri, pagpapalayas ng demonyo ng pag-alinlangan, ng panlupaypay, ng karamdaman, ng kalungkutan, dahil ang pagpupuri sa Diyos ay nagpapalayas ng demonyo. Lahat magsabing Amen. Malinaw mga kapatid. Dahil sa panahon ni Saul at ni David, dahil si Saul ay sumuway sa utos ng mga Panginoon Diyos,
ang pumalit sa kanya, yung masamang espiritu na binabagabag siya. Pag naramdaman ni Saul, yung masamang espiritu, sino ang tinatawag niya at ipinatatawag? Si David na marunong magpuri sa Diyos. Amen? Habang umaawit o tumutugtog si David, ang masamang espiritu na nakay Haring Saul, umaalis. Kaya ang sabi, bumubuti ang pakiramdam ni Haring Saul. Kaya malinaw ang pagpupuri sa mga Panginoon, pagpapalayas ng demonyo na umaalipin o umaligid sa atin o bumubulong-bulong sa tahinga mo. Kaya mahalaga po, lagi tayong magpupuri para umalis yung demonyo ng kalungkutan. Kaya minsan, kahit ikay dapat masaya at ikaw ay natutuwa, bakit ikay nalulungkot para kagaya ng 500? Kulang minsan sa puri. Amen? Kulang minsan tayo sa puri. Pero pag tayo nagpuri tayo sa puso at pumalakpak pa sa mga Panginoon, aalis ang demonyo na nagbibigay sa atin ng kalungkutan at karamdaman at pag-alinlangan. Dahil malinaw mga kapatid, ang banal na aklat. Kaya ang sabi po, ang pagpupuri sa Diyos ay pagpapalayas ng demonyo. Kaya ang lahat ng Kristiyano na magpapabaya sa pagpuri o tamad magpuri, kakapitan ka at lalapitan ka ng demonyo. Amen? Kaya anong ibubulong sa iyo? Oy, huwag ka makinig ng patuto. Alam na alam mo naman yan eh. Huwag ka makinig ng presin. Ako, alam mo na yan. Ay paano dadayain ka ng kaaway. Amen? Dito po ay malinaw, para inyong maunawaan. Dito po sa unang Samuel 16:23. Pakibasa, unang Samuel, para inyo pong maunawaan. Dahil minsan, yung ibang Kristiyano, yung pinakamahalaga, ang kinatatamadan. Yung pinakamahalaga, yun ang kinatatamadan. Pero lahat tayo, ang gusto, masipag kakain. Dahil pag daw nagutom, kailangan niya ay pagkahit inumin. Ay pag tayo po ay nasa mahalapan tayo, anak ng Diyos, ito po ang tungkol natin lahat. Ang pinakamalaga, ang huwag mong katamadan. Amen? Pakibasa. Unang Samuel 16:23. At saka unang Samuel 12:23 at 24. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 16, talatang 22. At napasabi si Saul kay... Ay, unang Samuel 16:23. 16:23 po. Sa 23, at nangyari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay sa Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ang kanyang kamay. Gayon nagiginhawahan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Amen. Tayo po muna pumalakpak sa mahal na Panginoon. O, kaya pag tamad ka mag-praise the Lord, tamad ka magpuri, patutulugin ka. Amen. Paantukin ka para hindi mo maunawaan ang salita ng mahal Panginoon. Alinaw mga kapatid. Kaya huwag natin katatamadan yung magpurit manalangin. Ay, yung pinakamalaga, yun ang kinatatamadan ng iba. At mo nung sumuway, si Haring Saul, ano ang pumalit sa kanya at bumagabag sa kanya? Masamang espiritu. Wala nang kapayapaan si Haring Saul, laging takot. Dahil alam niya, wala na sa kanya ang espiritu ng Diyos. Pero hindi niya kayahin. Pero anong ginagawa para siya? Kahit isang araw o ilang minuto ay bumuti ang pakiramdam, ipinatatawag si David. Si David hindi pa buhari noon, hindi pa kapalit ni Haring Saul. Dahil si David, bata pa lang, lagi nagpupuri sa mahal na Panginoon. Lahat ng nasave na bata pa o anong taong ka na nagpupuri, magsabing Amen. O, ayan.
Sa amin na lang, kitang-kita na mga kapatid, na marami ng tamad magpuri. Amen? Ay, ang hina ng amen ninyo eh. Oh. Ibig sabihin, ang isang mabuting bagay, kinatatamada natin, paano tayo pagpapalain, paano tatakas sa atin aalis ang demonyo, ang alilangan ng panghinapalupaypay para tayo maging masigla at masaya. Kailangan natin ang pagpuri para umalis ang masamang espiritu. Amen? Ang linaw. Pag umaawit si Saul, bumubuti, pag umaawit si David, bumubuti ang pakiramdam ni Saul na binabagabag ng mga samang espiritu. Kaya anong dapat natin gawin? Mga tinawag at pinili ng mga Panginoon. Lagi magpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Lalo na kung ikay may problema, may pagsubok, wala kang pira, magpuri ka. Kaya na magpadala ng pagpapala sa iyo. Amen? Dahil ito po ang sekreto. Kaya tanda ko, pag minsan ay meeting sa Maynila, sa panahon ng 1980, 90, isa po ang natandaan ko at aking pong itinanim. Dahil sabi ni Mama Der, bakit ba yung isang yun na worker, palaging pagkakakita ko, gusto kong bibigyan ng blessing. Nagtataka din si Mama Der, nabigyan na, bakit pag nakita, bibigyan na naman gusto. Pero naalaman ni Mama Der, kaya siguro hinihipo siya mga Panginoon, lagi pala itong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Plus, yung ibinibigay sa kanyang blessing, ibinibigay din sa iba na worker o kapatiran. Kaya, kayang hipuin ng mga Panginoon ang sinuman pag lagi kang nagpupuri at mapagbigay. Amen? Pero pag gusto mo ikaw na tatangkap, ayaw mo magbigay, mawawala ang blessing, mga kapatid. Ang sekreto, magpuri ka at ikay mapagbigay. Amen? Dahil ito po ay gawain ng ating mahal na kapatid na yun. Hindi ko po banggitin ang pangalan, pero kilala ninyo. Ordained preacher po siya. Pero yun ang kanyang gawain. Kaya laging hinahamon siya ng pagpapala dahil lagi nagpupuri at mapagbigay. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, huwag nating katamadan ang pinakamalaga, ang magpuri at manalangin. Pag ikaw ay tamad manalangin, ito po ang magaganap sa atin. Papasok ka sa pagkakasala. Dahil talo ka ng iyong kahinaan, ng pita ng laman. Kaya ang sabi, kailangang pigilin natin, turuan natin ating sarili, para huwag masunod ang masamang pita ng laman. Paano po natin matutulungan ating sarili? Ito po ang isa. Samuel muli tayo. 12, 23 at 24. Dito po ay malinaw. Dahil 2025 na ay kung tayo tamad, magpurit manalangin. Noong 2024, magbagong buhay na tayo. Manalangin at magpuri na para tayo hahabulin ng pagpapala ng pinakamamahal na Diyos. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, mga talatang 23 at 24. Sa kasagan ng akin, malayo nawang sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa pagdilikat ng pananalangin dahil sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Matakot lamang kayo sa Panginoon at mangaglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Amen. Lahat may magsabing, praise the Lord. Malinaw, mga kapatid. Ang sabi po ng 12, sa kasagan ng akin, ay huwag nawa akong magkasala sa Panginoon sa paglilikat ng pananalangin. Ibig sabihin, yung tamad manalangin. Huwag kang hihinto sa pananalangin para huwag kang magkasala. Sapat sabi ng Santiago 4:17,
ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi mo ginawa, ito'y kasalanan mo. Hindi kasalanan ng asawa mo o ng kapatid mo. O, basahin natin pa inyong maunawaan. Malinaw mga kapatid, dahil 2025 na, ay kung ikaw ay gano'n ang kalagayan ng 2024, tamad ka magpuri, tamad ka manalangin, mas maigi pa ang ikay gumawa ng gumawa kahit napapagod. Dahil ang sabi ng iba, may kain, may merinda. Pero mas mahalaga ang magpulit manalangin para malugod ang mahal na Panginoon. Pakibasa, Santiago tayo, 4:17, para malinaw po inyong maunawan ang talata. Dahil minsan, kahit inyong inyong babasa, sabi, ay, alam ko niyan, ay hindi nga mo ginagawa, kaya ang totoo, hindi mo alam dahil hindi mo ginagawa ang mabuti. Pakibasa. Ito po sa Ebanghelyo kay Santiago, Kapitulo 4, talatang 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. Amen. Tayo po'y pumalakpak muna sa mahal na Panginoon. Parang kita ko sa inyo inaantok Unang-unang linggo pa lamang ng 2025, puyat na yata kayo. Ay, isang overnight pa natin ng 2025. Ang sabi po, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan mo o kasalanan niya. Yan ang malinaw. O ngayon, alam mong mabuti ang manat magpuri, bakit katamad? Bakit kinatatamaran? Ito ang kalulugdan ng mga payong, kaya pagsikapan natin na yung bulong ng kaaway na huwag kang manalit, huwag kang magpuri, labanan mo. Anong sabi ng 7:8? Pasakop ka sa Diyos at magsisalangsang ka sa diablo. Magsilapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Lahat magsabing praise the Lord. Nandun din po yun sa Santiago 4:7-8. Kaya tayong lahat po ay kinakausap ng salita ng mahal na Panginoon. Nagpapaalala ang salita ng mahal na Panginoon para magising ang mga Kristiyanong minsan ay nakakatulog, physical at spiritual. Dahil minsan yung iba, ang katuwiran at pananaw, salamat, nakatapos ng 2024. Ay, ngayon 2025, siguro naman, pwede akong ganito ganari. Na magpapabaya ka? Manlulupay-pay ka? Ikaw ay hindi titigilan ng kaaway hanggang sa ikaw ay mahawakan ng kaaway. Kaya kailangan labanan natin ang diablo para umalis ang demonyo sa ating araw-araw pamumuhay. Lahat may magsabing praise the Lord. Nga simple mga kapatid, huwag po natin katamadan ang manat magpuri sapagkat ang sabi ng mga aklat, pag ikaw ay lumiban manalangin o hindi ka manalangin, magkakasala ka. Malinaw po. Bakit? Matatalo tayo ng ating kahinaan o ng ating laman na kung ano ang ibig na laman kahit hindi gusto ng Panginoon, ito ang iyong magagawa. Dahil pag hindi ka nanalangin, hindi ituturo ng mga Panginoon ang gagawin mo. O hindi ka igagad ng mga Panginoon sa gagawin mo. Pero pag ikay nanalangin, sasamahan ka't ituturo ang gagawin mo sa buong maghapon. Amen? Kaya malinaw mga kapatid, pag tayo tamad manalangin, magkakasala tayo. Kaya ang sabi, huwag maglikat sa pananalangin upang huwag magkasala. Ibig sabihin, huwag kang tumigil o lumiban sa pananalangin. Dahil ang utos ng mga Panginoon, anumang kalagayan natin, manalangin tayong walang patid. Amen? Ibig sabihin, naglalaba ka man, nasa opisina, driver ka man, o saan ka man naroon, anong manalangin patid, sa isip, sa puso, purihin mo at pasalamatan ang mahal na Panginoon. Amen? Dahil ito po yung aking narasan, lalo po pag may text sa akin na nagpapabaka prayer, ay narasan ko, kahit ako'y nasa sakyan, ako'y mapipilitang manalangin dahil nagpapabaka prayer. Hihingi ako ng awat habag at patawad kahit nagbibiyahe para sila ay ipag-pray. Ito'y buhay natin lahat. Dahil sabi ng mga Panginoon, manalangin tayong walang patid para tayo kaawat kabagan ng mahal na Panginoon. Lahat may magsabing praise the Lord. Dalawang versikulo lang.
pakibasa at tayo awit na ng isang awitin. Mga instrumentalist na nakakatulog, walang Bible, paano natin tatanggapin ang pagpapala? Ay tayo po'y lahing pinagpala. Tayo ay angkan o isa sa mga anak ng Diyos na pinagpala. Oh, lahat na may Biblia magsabing amen. Oh, napapatawa kayo pag walang Biblia ay kayo. Meron lang ba? Ay baka wala din. Kaya paano tayo pagpapalain? Ang pagpapala, tayo may banal na aklat at ating nagagawa ang kalooban ng Diyos. Ito po, napakaganda nitong versikulong ito. Nawa tayo makumport at tayo lumakas at tumibay. Aklat po tayo ng Isaya 61. Dito po tayo sa 9 at 65:23. Mag-altar call at instrumentalist, pumisto na kayo sa inyong instrumentong hinahawakan. Inyo pong pakinggan. Napakaganda nito. Dahil ito po ay naalala ko na talagang kung hindi tayo kinawag-habagan, hindi ka pagpapalain. O, pakibasa. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 61, talatang 9. At ang kanilang lahi makikilala sa gitna ng mga bansa, at ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan. Lahat na nakakakita sa kanila ay mga kakakilala sa kanila na sila ang lahi na pinagpala ng Panginoon. Amen! O, 65 tayo, mga kapatid. Nako, sa gandang versikulong ito, kung inaantok ka, magigising ka para habulin ka ng pagpapala. Sakat po ng Isaiah Kapitulo 65, talatang 23. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga anak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Tayo po'y pumalakpak muna sa mahal na Panginoon. Ay sa ganda mga kapatid ng bersikulo, ay siguro magpapatuloy ka na may katawan at may kagayang maglingkod sa Diyos. Dahil tayo po ang lahi o angkan o isa sa ating mga buhay na pinagpala ng mahal na Diyos. Dahil tayo po'y dinala sa tunay na banal gawain. At simula nang tayo mabautismo sa pangalan ng Panginoon at nagpatuloy tayong naglingkod sa mahal na Panginoon, di ba? Nagbago unti-unti ang buhay mo. Nagkaroon ka ng kaperkagalakan, gumaling iyong karamdaman, ikaw na walang kabuhayan, ikaw na hindi mo kaya magpaaral ng iyong anak, pero ngayon, pinagpala ka ng pinakamamahal sapagkat totoo ang salita ng Diyos. Ikaw ang lahi o angkan o isa sa tinawag sa iyong angkan na pagpapalain ng mahal na Panginoon. So, balit paano pagpalain ang lahat? Kailangan kasama mo ang iyong anak na maglilingkod sa Panginoon. Malinaw po mga kapatid. Ang lahing pinagpala ng Panginoon kasama ng kanyang mga anak ay kung hindi sasama ang iyong mga anak, iyong masabuhay sa paglingkod sa mga Panginoon, paano ka hahabulin ng pagpala at angkan na ikay pinagpala ng Panginoon? Ang kailangan po natin lahat, tayo'y sama-sama maglilingkod sa mahal na Panginoon. Malinaw po ang talata mga kapatid. Kaya kung halimbawa, ikaw na nagdadalang tao, ikay mga anak, ano sabi? Hindi ka gagawa ng walang kabuluhan. Ano mang iyong ginagawa, ikay sasama ng Panginoon at pagpapala at bababasa ng mahal na Panginoon. Dahil ikaw nga po ang lahi o angkan o isa sa tinawag sa iyong mga buhay o sa bayan na kinagaya mo o barangay na pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya nakakatuwa, may mahal. Tayong lahat ay di karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Tayo makasalanan, pero tayo tunay pinagpala ng mga Panginoon. Kaya tayo lahat nawa ay magsisikap na maglilingkod, may katuwa at may kagalakan sa mahal na Panginoon hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Sapagkat simula na ikaw ay tawagin at nagpatuloy maglingkod sa Panginoon, unti-unti ka pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya walang dahilan para ikaw po ay manghina o malapaypay. Bagpos ang 2025, lamong ipakita
na ikaw ay sumasagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi manghimagod, hindi titigil dahil ito po ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat magsikap at magpatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya pag tayo lahi na pinagpala o angka na pinagpala, huwag mong titingnan ang lahat ng kahirapan o pagsubok. Ang tingnan mo yung mabuting bagay na ginawa sa iyo ng mahal na Panginoon. Dili-dilihin mo, isa-isahin mo para ikay lumakas at tumibay sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga, napakapal natin, may mahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Yung ating ginagawa na chapel sa dako ng Punta Rena, sa katuwa at kagalakan ng makapatiran, kahit hindi patapos bubungan, kahit ang dami pang kulang, ang sabi nila, doon na sila mag-overnight nung Friday, mga kapatid. Abay, pinagpala yung ating mga kapatid sa mga panado yung katuwa at kagalakan na sila po ay makakapagpuri at makapambahan sa mahal na Panginoon na mayroong kapayapaan at kagalakan. Kaya yung ilaw na ikinabit ko, sana kukunin ko na. Ay ang request sa akin kung pwede na daw. Doon sila mag-overnight. Ay, hindi ko na kinuha yung ilaw dahil kulang pa nga ang ilaw. Pero na doon, mga kapatid, yung katuwa at kagalakan dahil tayo po ang lahi na pinagpala ng mga Panginoon sapagkat tayo'y pamilya ng mga Panginoon. Tayong lahat ay hindi iiwat pababayaan ng mga Panginoon dahil tayong lahat mahal ng mahal na Panginoon. Dahil po tumayo at tayo awit ng isang awitin. Ating purit, pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Ating isipin po ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Dahil ito'y totoo, naganap at magaganap sa atin at mangyayari sa araw-araw natin pamumuhay kung tayo'y lalong magsisikasik sa gawain ng mahal Panginoon. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag. Hallelujah! Kahit kailan di ka nagkulang, iyaya mo sa aking laging daan. Hallelujah! Pag-ibig mo Tayo po lahat sa aking magpasalamat taos puso dahil totoo naganap sa ating buhay. Kahit kailan, hindi niya na iniwan pinabayaan sa ating pagpapatuloy, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo ngayon ang pinagpalang totoo ng pinakamamahal ng Panginoon. Paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Biyaya ng mahal na Diyos ay laging mo nakalaan sa akin walang hanggan. Na pinagpala ng mahal na Diyos sapagkat ay tinawag ng pinakamamahal. Kahit kailan di ka nagkulang, Aming naras kahit kailan hindi mo kami iniwan na pera. Kahit kailan hindi ka nagkulang sa sa akin walang hanggan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Tuman, Panginoon, dakilang katapat sa dalang ko. Tayo ka naman na sabi mo kahit ganito, kahit kami makasalanan. walang katapusan ang pagmamahal ko. Walang pinipili ang puso. Pag-ibig
Pasalamatan po natin ang mahal na Diyos na nagpapala ang bigay ng pagtatagumpay para malagpasan natin ang lahat na ating pinagdaanan. Panginoon, nakila ka sa dalangin. Salamat, mahal na Diyos. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakilala ka sa Purihin po natin ang mahal na Diyos na nagpala ng bawat kita natin. Hallelujah! Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, ikaw sa akin lagi ka. Hallelujah! Pag-ibig mo sa akin walang Purihin natin ang mahal na Diyos. Kahit kailan, hindi ka iniwan. Nung nasa karamdaman ka, nasa pagsama, nasa kawalan, nadiyan ang Diyos na nagmamahal sa akin. sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pag-ibig mo ko noon pa man. Pag-ibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa Hallelujah, hallelujah. Napakapalad po ng bawat isa sa atin. Dahil nung paman, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mahal na ina, inibig na tayo ng mahal na Panginoon. Tayo'y tinawag na ng mahal na Panginoon. Kaya ngayon, tayo ang lahi o angkan na pinagpala ng mahal na Diyos sapagkat tayo nasa tunay na magawain. Kaya ating natanggap ang pagbabago ng ating buhay, kagaling ang karamdaman, pag-iingat, pagligtas. Nabubuhay tayong masaya, maligaya at payapa dahil tayo hindi iniiwan o pinababayaan ng pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito'y kanyang pangako sa tunay na mga anak ng Diyos na maglilingkod sa Kanya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin po sa bawat ating pangailangan. Ngayon, 2025, nawa, lalo tayong laging sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon. Laging present at mabilis sa araw ng pambahan at pagsunod sa kalooban ng Diyos para tayo po lalong pagpapalain at gagamitin ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na mawait mahabagin sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin, namin kinakalang mga ebangelista, Will Estrada Almeida, ang propetang iyong ginamit para sa may kaligtasan. Sa lahat po ng pangailangan ng bawat isa, ikaw ang nakakaalam. Ibigay mo po at ipagkaloob sa himalang pamaraan. Dagdagan mo po ang aming tunay na katapatang kainitan at kasigasigan na ikaw ay aming mapaglingkuran. Ngayon, 2025, na patuloy kaming makipagbaka ng mabuting pakipagbaka ng aming pamampataya.
na aming laging tingnan ang iyong pangakong buhay na walang hanggan para kami ay makapagpatuloy na masaya at maligaya. Sa lahat po may karamdaman, pagalingin mo po sila. May problema, lutasin mo po. Pagpalain mo ang bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami para kami hindi na malis na landas. Iyo po, O Diyos, kawat kabagan ng aming makababayan, ang aming mamasabuhay na sila ay aming makasama na maglingkod sa iyong makapatiram ng hinalupaypay sa iba't ibang kadahilanan na dumating sa kanilang buhay. Ibalik mo po sa iyong magawain. Gamitin mo po kami lahat na instrumento sa kaligtasan ng aming makababayan. Katuang ng mga beloved children para patuloy lalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ikaw po ang mag-supply at mag-provide ng pangailangan ng iglesia ng iyong anak. Ang kalang kabuhayan, basbasan mo at dagdagan at pagpalain ang walay bigyan mo po. At pagpalain mo po ang aming nalapit na anniversary na 50 years ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. At nawa ito ay maging daan ng kaligtasan ng aming maraming kababayan at mahal sa buhay. Gamitin mo po kaming lahat para sa kaligtasan ng aming kababayan. Ikaw po magkakaloob ng lahat na kailangan sa iyong gawain, mga pinansyal, sasakyan, at bigyan mo po ng katuwa at kagalakan ng bawat isa na makakapunta doon o maging kaisa. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Ating ilihas po ang ating sarili, kaya ang ating kanang kamay po ay sa ating ulo, kaliwang kamay, sa parte ng ating katawan may karamdaman. At kung tayo ay nanghinalpaypay, kaliwang kamay nakataas. At kung tayo po ay may bisyo pa at nakapagmura, kaliwang kamay sa ating labi at ating sasawayin. Sa pangalan mapansus ang lahat ng udyok ng masamang espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos ang mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal Pansus, aming sasaway. Ang lahat ng di makaramdaman, di makaramdaman, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, pagka-stroke, pagka-paralysis, kalungkutan, kahirapan, smoker, alcoholic, ay kumanyo ka sa behavior in Jesus' name. Panghina, palpaypay, kahirapan, alilangan, hadlang sa paglingkod ng bawat isa kasaw. Kalungkutan, kahirapan kasaw. In Jesus' name, lumayas ka sa mga pangapangasos. Hallelujah! 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 Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pansus. Sa lahat po, may mahal, makakatalon. Tayo po ay tatalon. 3 beses, shout, hallelujah, praise the Lord. Lingwaheng makalangit, lagi ang binibigkas ng mga anak ng Diyos sapagkat tayo'y tagalangit. Kaya dito sa lupa, dapat tayo sanay na. Jump! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Pansus. Kaya nawa po ang salita ng Diyos ating i-apply sa ating araw-araw pamumuhay dahil wala pa nga tayo sa langit, pero tayo ang pagkamamay na sa langit. Tayo po'y manlalakbay o taga-ibang bayan. Dahil ang ating bayan o ating lugar ay sa piling mga Panginoon sa langit na mayroong mansyong inihanda ang mahal na Panginoon. Kaya tayo lahat ay magpapatuloy, laging sumagana sa gawain ng mga Panginoon. Ipagtatrabaho po natin lahat ang ating kaligtasan para tayo lahat ay makakarating sa pangako ng mga pambuhay na walang hanggan. Lahat may magsabing, praise the Lord. May mahal, huwag po niyong kalilimutan. Malapit na po ang ating 50 years anniversary ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. At yun po ay sa Lunita, 8 at 9. Dahil dati po, nagkaroon ng mga kwentuhan baka magbago. Pero hindi kaya na malinis yung lupa para doon tayo. Tayo mag-pray na ipagkakalob ng mahal na Panginoon para tayo magkakaroon ng main chart na pupuntahan ang mga anak ng Diyos na malaking banal na gawain o chapel para tayo po ay lalo makapaglingkod na may katuwa at may kagalakan. Kaya, dagdagan natin ating panalangin kung wala po kayong iniipon dahil isang buwan na. 5 ngayon,
O ay kung 8, 9. O, isang buwan na mga kapatid. Kaya dagdagan po natin ating panalangin para tayo supplyan ng pinansyal na ating gagamitin. Yung mga aarkila o mag-hotel mga kapatid, dahil kung Friday pa kayo doon, ay dagdagan ng panalangin dahil 1,000 ang gagastusin. Amen? Oh. Pero kung Saturday lang o linggo lang, manalangin pa rin para tayo lahat ay makakarating sa gawain na pinagpala ng mahal na Panginoon.